us, believers, na para bang tayo mga children ng Panginoon, ika nga siya ang ating Ama. At siya rin ay Ama natin, ngunit siya rin ang amang hari. Di po ba? Kaya ang relasyon natin sa Kanya ay hindi religion. Ito po ay isang kingdom. Ako po ay nagagalak na mag-report sa inyo sa magandang simulain ngayong linggo na to. Noong Thursday po ay pumunta kami sa Binayoyo Elementary School at may high school na rin sila hanggang anong grade ba yun. Ay yung tuturuan po natin mauna doon at nakausap natin si Principal Sir Jason at parang nag-align lahat at yung Holy Spirit yung nag-guide kasi sabi niya, matagal ko na kayong hinihintay dito na magturo ng tungkol sa values at sa ethics kasi yun talaga yung kailangan ng community natin. So, ang unang naturo mo natin doon ay sa Friday po na alauna ng hapon, tayo pa ay pupunta doon para masimula magturo. Mauna muna po daw sa mga grade 10. Something like a class ng 40 yata yun, 50. That's a good start kasi later on, baka yung mga parents ma-invite din po. So magandang simulain po, praise God. Something like this is happening at sabi nga ng ating aral sa mga parable, nagsisimula naman yan sa seed and then it will become much greater tree later on. So maganda kasi nasimulan na po. Involved po lahat ng nando doon. Yan po. So, Pastor Amaring led us. Buti may may malaking bagay yung nagawa natin yung booklet. At dapat meron din kayo doon parang anytime you can engage. Yun naman yun. Sa mga commandments po, like Sabbath breakers and the very consistent pong Panginoon, siya ay seryoso sa kanyang ginagawa. Keep the Sabbath para hindi mangyari yung mga nangyari sa mga Sabbath breaker. Ika nga po, no? Lalo na kung nasimulan mo na, and then, ang lang naman po ito is sa commitment, yun naman yung message niya. Just commit yourself. Once you've committed, then you cannot turn back. Are you in or out nga eh. So, pamatawanan na natin. So, lubusin mo na, sir. Konting reminder lang naman po, sa tuwing kami ay nagtuturo dito, kung kayo ay hindi naman directly kami nagsasabi ng mga pangalan, kung sino yung i-review, kung sino yung pinapangaralan, pati sarili namin, pinangangaralan nga namin eh. Pero yun nga po, better is open rebuke than hidden love, ika nga, no? Hindi naman natin kinu-question yung pangangaral natin sa ating mga anak at sa ating mga estudyante, ika nga. Pero kailangan pa rin kasi ang kultura ng mundo hindi pa rin aligned sa kultura ng Mashiach, ng kingdom. Maraming mga bagay na kailangan natin ituro lamang sa mga kabataan. So faithful are the ones who prefer. Kumbaga parang this is not about yung ruling over their lives. Yung gano'n. Yun kasi yung pakiramdam ng ibang mga young people today and young and old alike naman. Hindi naman natin pinaghaharian o ano. Sinasabi lang namin, may binibigay ng mga otoridad ang Panginoon at siya ang nag-uutos. So therefore, susundin natin, lalo na kung ang mga leader nyo naman ay sadyang maka-Diyos. Hindi po ba? Katulad nito, ba't di ka kung alam mong may alam sa history of nature mo, di ka makikinig. Ito, mental fatigue or moral fatigue, yung ganyan, no? The opposite of love is not hate. So, kailangan po makinig tayo kay Rabbi pag nagsasalita dito. Ako naman ay alam ko naman na may nakikinig sa akin kahit paano sa Facebook siguro at sa mga shout out na lang. So nakikinig sa Facebook. Yun na lang yung pag-asa. Joke lang naman. Kanya po, indifference. Alam niyo po ba yung indifference? Yun yung idea na hindi ako makikinig sa'yo kasi hindi ako concerned doon sa sinasabi mo. It's nothing short of saying, shut up and I don't need you, yung ganun. Yung shut up and I don't need you. Parang paulit-ulit lang at saka parang ang yabang mo magsalita at pa-English ka at kung ano-ano pang mga dahilan na hindi natin pakikinig sa other, no?
Yun nga po yung isang uri ng ano, yun yung pinaka worst form ng hatred daw po or resentment against an individual. Yung, the worst form of poverty pa nga spiritually is yung you're not being loved, you're being neglected, you're being abandoned, yung ganun. No? Pero that's the worst kind. Ito yung milder form pa lang, yung parang wala akong pakialam sa sinasabi mo kasi hindi kita trip. Okay. The word trip, oh. Hindi kasi hindi ka Katoliko, no? Sa Pilipinas kasi ganun eh. Kailangan maging Amerikano ka para mo galing tong picture yung ganun. Hindi mo tayo nag-preach. Ika nga. And then, meron tayong konting ano lang naman, no? So, yun, yung indifference, hindi po kultura ng kingdom yun. Kailangan makinig. Kasi may inutusan yung mga tao na magpapahagi ng kanilang nalalaman. Sa iba-ibang mga larangan naman po yan. Choosing sides. Sa Deuteronomy 28, ito nga po yung question sa akin ng ibang mga nandito last time. Paano sir kapag ganyan, no, baka may mangyari, ganyan. Ang may sasagot ko lang naman po dun is kapag you're okay, may guarantee yung Panginoon ng lahat ng aspeto ng buhay mo. Ay ilalagay niya sa ayos, including yung hindi ka magkakasakit, hindi ka magdidisgrasya, wala kang mga kaaway, walang magnanakaw ng mga guava at mga kamatis mo sa ano. And all the other things na from the smallest detail to the biggest portion of the universe, ika nga, sagot ka niya. So, maniwala ka na you have to keep the commandments. And by keeping the commandments, you get the blessing. Amen. Opo. So, it's not drawn from salvation. Salvation is when you were saved, redeemed. Pero to be blessed, Yes. yun nga po, you have to keep Obey. the commandments. You have to obey. And when you disobey the smallest thing, including not listening to your elders, meron po disobedience. Yun lang naman po. At I'm very happy again to invite po si Tatay Roel dito. Hindi lang dahil sa, ayun nga, gusto kong ma-draw yung attention ninyo. Gusto namin patunayan na workable po ito. Hindi ito, although hindi siya madaling ituro, yung Torah, kung bibigyan natin ng time. Kasi nga, yung indifference kanina eh. Pag hindi ka naman indifferent, yung opposite kung pag binigyan mo ng oras ang isang bagay, kahit na anong bagay man yan, eh kung yung Torah yung binigyan mo ng oras, ikaw ay matututo. Unti-unti like a seed and then you grow like an olive tree. So, i-invite ko po dito si Tatay Roel ulit para ipaliwanag sa atin yung Exodus 18, Delegation of Authority. Yung part na po yun ng ating discussion. Salamat po. Pakipindot na lang po yung ito kung ilipat kayo ng slide. Dito lang yung pipindutin. Pababa, tapos pataas pagbabalik po sa dati. Sila lahat, mami? Mga bata, paputan. Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Magandang hapon sa inyong lahat. Narito naman tayo sa ating Location Delegation of Authority tungkol sa area ng Diyos. Amen! Kung gusto nyo maging part sa Kingdom of God, gusto nyo ba, mga kapatid? Of course! Okay. Hindi na natin lahatin to dahil mayroon na may importante. Kasi 20 minutes lang para sa akin. Hello. Sige lang! Okay. Ganyan na ba? Pwede na ba? Yes! Para tayo nasa sinihan na. Okay. Basahin muna natin. Kaya sinalubong ni Moises ang kanyang biyanan. Timukod siya at humalik sa kanyang bilang paggalang. Oh, and this is the part of the kingdom, dita. Vietnam. Ating malalaman na kung ikaw gumalang sa iyong biyanan,
Siyempre, ang tagal-tagal niyang hindi nagkita, di ba? Mm. Pag hindi rin kita, hiniyapusan agad mo. Tagal mo hindi nagkita. Tatay kagad ng manok yan. Oh, dito pa naman, sa sunod yan. At kumustahan. At nagkumustahan pagkatapos pumasok sa tulda, si Moses at si Jethro lahat ng ginawa ng Panginoon sa mga Efesyo para sa Israelita. Malaman natin na part of the kingdom, ang gusto ng Panginoon na siya ang king ng apat. Amen. Gusto niyang kunin ang mga tao, mga anak niya doon na alipin. Kasi ang tawag dito na gusto ng Panginoon na kukunin kasi nagdaing na sila na Panginoon naman, nandito kami na alipin. Dumadaing sa Panginoon sila mga kapatid ka narinig ng Panginoon. O sige, Moses, gamitin kita. Okay, tawag ka. Anong mayroon sa iyo, Moses? O, anong mayroon? Tungkod lang po, Panginoon. Tungkod. Ay, hagis mo, tungkod. Pag hagis ka naging ahas, imposible yan mga kapatid. Kung ikaw siguro, magugulat ka, naging ahas yung tungkod mo. Tamputin mo ulit. Tamputin, hindi, manganganggat siya. Di, tamputin mo sa buntot. O dinampot niya, naging tungkod ulit. Okay. Huwag mo nang tignan. Pagkulaan natin. Huwag mo nang tignan. Sige lang. Minuto lang. Kaya mga kapatid, kung anong mayroon ka sa kaharian ng Diyos, bigay mo. Ano yung sinasabi? Unahin mo paghanap ang kaharian ng Diyos. Ang lahat ng bagay, ibibigay sa iyo. Amen. Ano yung nasa iyo? Wala man Panginoon, pero mayroon ka sa bulsa eh. Ano laman sa bulsa mo? Ihulog mo. Oh, yun. Sa ka mga kapatid. Anong mayroon ka? Hindi naman ako pwede doon mag-preach. Hindi ako pwede magturo. Ayun nga, sabi ng Panginoon, yung nasa laman sa bulsa mo, Ihulog ibigay mo. Para yun ang itulong mo doon sa maglalakad doon. Amen? Oh, amen na, mga bata Ang ano natin mga kapatid, tumulong tayo sa gawain ng Panginoon. Tungkol sa gawain ng Panginoon, na isa natin nakita natin, inumpisahan doon sa school ng mga kapatid. Kailangan nila ang, siyempre, paano ka makalakad? Kung yung mga libro, booklet, mga kapatid, ginawa ni Prof, mga kapatid. Mamimigay, paano makagastos kung walang pera, mga kapatid? Kailangan yun. Kaya, sabi ng Panginoon, gamitin mong anong mayroon ka. Amen. Amen? Gamitin mo. Katitingnan naman sa bulsa, konti lang ito pa yung kahit magkano mga kapatid, ibigay mo sa Panginoon. Tulungan natin ito mga kapatid. You are part of the kingdom. Amen. Sama ng sabi ng Panginoon ni Pedro mga kapatid, binigay ko na lahat sa iyo, Panginoon. Paano naman ako? Binigay ko na ang trabaho ko doon, yung anak ko, nangungista nga, yung tatay ko doon, siya na lang naiwan. Binigay ko na sa iyo. Ay, mapalad ka, Pedro. Ibigay ko kasi yung susi sa kaharian ng Diyos. Ano kalaki yun? Ikaw ang may-ari, ikaw ang taga-hawak ng susi. O ikaw, pasok. Ay siya ang taga-hawak ng susi. Ibig sabihin yung kaharian ng Diyos. Malaking malaki. Ang dami no siguro, ang bigat ng susi, dala-dala ni Pedro. Saan kwarto ito? O dito, dala-dala ng susi ni Pedro. Kaya Pedro, ay ano naman ang part na yung binigay na kay Pedro? Yung susi nga lang. Isang kwento mga kapatid,
binigyan ng isang mayaman ang ilang anak, mga kapatid. Yung isa, ang last niyang binigay sa kanya, maliit na box. Ano to? Maliit lang akin ang box. Hindi niya binuksan. Pag binuksan mo, ayaw ko niyang aliit-liit. Pero hindi niya alam. Mamay-ari pala siya nung kondominium na tinirahan ng mga kapatid. Pwede niyang paalisin yun. Kasi siya ang may-ari. Ang susi pala yun ng kondominium. Kaya ang Panginoon, mga kapatid, hindi natin alam kung kailan tayo bibigyan. Ikaw, nakakwento-kwento ako, sabihin niyo, ako nandito. Ay, nag-uumpisa pa lang ako, mga kapatid, hiningos Panginoon. Katiting lang ibibigay ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, sabi ko, hintayin ko Panginoon, kung kailan ako ang akin, pero hindi ko pahingin sa Panginoon yun. Ibibigay ko sa iyo ng Panginoon. Okay. Next, tuwang-tuwa si Discobon. Ginawa ng Panginoon sa Israelitas sa kamay ng mga Ehipsyo. Purihin ang Panginoon nagligtas sa kamay ng Ehipsyo sa Paraon. Nalaman ko ngayon na pangyarihan ng Panginoon sa lahat ng Diyos dahil iligtas ang Ehipsyo sa minamaltrato sa kanila. Pagkatapos nag-alay, balik tayo sa 10, dahil lang to. Sabi ni Jethro. Yung shortcut man to. Dito tayo nalaman na sa verticologist, si Jethro, ating nalaman na si Jethro, talastas na niya ang Panginoon, na tinalastas na ang Panginoon, na bantayan talaga si Moses, binigyan ng pagkataon. Basahin natin, 10:11. Teka, saglit lang. Siguro, nang lang ni Sir yan. 10:11. Okay. Purihin ang Panginoon, nagligtas sa iyo sa kamay ng Ehipsyo. 11. Kasi 12 ito. Ngayon italastas ko ang Panginoon na lalong dakila sa lahat ng mga Diyos. Kasi si Jethro, mga kapatid, alam natin na saserdote sa Madian, hindi Diyos na mismo ng Israel ang sinisimba nila, kundi yung Diyos sa mga Madian. Alam mo, anong sabi ng Panginoon? Sabi ni Jethro? Okay, sasabi ng talastas ko ngayon na pinagpala ka, Moses, na pinagharian kayo ng Panginoon. Balikan natin. Lahat, dakila kay sa lahat ng mga Diyos, kasi ang Diyos nila noon, ating nalaman, ay Diyos sa doon sa tuktok ng mundo, nag-alay. Ang ibig sabihin, hindi Diyos talagang tunay ang pinasamba ni Jethro. So ngayon, natalastas niya na totoo ang Diyos ng Israel. Amen? Amen. Anong sinisimba natin? Diyos ba ni Jacob? Diyos ni Esau? Ni Moises? Diyos sa Israel? Yun ba? Amen? Pagkatapos, ating nalalaman na nag-alay si Jethro handog sa totoong Diyos. Kasi noon, nakumbinsi na siya ni Moises, noon di naman sila nag-alay doon sa totoong Diyos, kundi doon sa Diyos
na hari ay gusto ng Panginoon na pagharian ng Israel. Kaya nalaman natin ngayon sa panahon nila Moises. Okay. Tuloy tayo. Sinabi ni Jethro, hindi tama ang pamaraan mong ito kasi ang ating unahin natin kwentuhan, bakit ganito nagkakwento? Pumipila ang mga tao sa kanya na may mga kaso ba? Parang judge. Moses, ganito, yung asawa ko ng bababae. Moses, yung anak ko, ganito na kasakit. Dami mga kapatid. Pila. Sabi mo, Moses, nung tagal dito, nakita ng kanyang biyanan kung paano. Nalaman natin na ang advice ng advice sa kanyang biyanan, mali itong ginagawa mo, hindi mabuti. Kumuha ka ng mga men of truth sa mga taong tuloy tayo ha. Pumili ka sa bayan ng lalaking may kakayanan. May kakayanan. Ano ibig sabihin? May takot sa Diyos. Paniwalaan at hindi tumatanggap ng Suhol. ay. Pilipino. Sabihin naman ng Ano? papanalo mo ko bigyan kita ay bigyan kita ng tip. Mga politiko. Ipapanalo mo lang ako. Ha? Hindi tumatanggap ng suhol yun ang pipiliin mo, Moses. Huwag yung magbigay ng akin na yan. Hindi pwede yun. Amen. Gawin mo silang pinuno ng bangkat ng binubuo ng 1,000, 100, tag-50 at tag-10 bilang hukom sa mga oras. Kasi si Moises nahihirapan. Alam mo, sabi ni Moises, hirap na hirap ako. Kaya, minsan naniniwala tayo sa ating biyanan, minsan. Hindi yung manubang ko, hindi ko man, wala naman dito yan sa amin. Kundi, ay maka-Diyos naman tayo eh. Hindi naman tayo nagturo ng hindi mabuti. Ngayon, ang pagka-Diyos noon ang ating ituturo. Amen. Amen. Kaya sumusunod naman tayo. Kaya sila, ang papasya simpleng kaso, pero dadalhin nila ang magligat doon sa Supreme Court. Si Moses, Supreme Court siya eh. Ganitong paraan, mapagpagaan ng trabaho, matulungan kanila. That is the kingdom style, mga kapatid. Ang kaharian ng doon ka sa Supreme Court, ang Supreme Court natin yan, si Adonai, Yeshua. Alam kong gusto ng Diyos gawin mo at susundin mo. At nahirapan at makauwi ang mga taong nang mapayapa. Amen? Amen. Payapa ba tayo mga kapatid? Yes. Doon tayo sa Supreme Court. Sa mga may Sinusunod ni kaso. Moses, tayo sa kanyang biyanan. Payo, tinayuhan siya. Alam mo mga kapatid, sa mga anak ni David, mga kapatid, si Jeroboam, alam mo si Jeroboam, isang king na rin sana. Pero, anong ginagawa ni Jeroboam? Sumunod siya sa payo ng kabataan. Payo ng kabataan, sige, paluin mo pag-ayaw. Huwag naman yung diplomasya. Ang ibig sabihin niya, diplomasya, magsalita ka, parang may laman ba? Kasi ikaw magulang, ang palo mo, yung salita, pagka magkuhan, until ultimatum ang salita mo, natatak sa isipan nila yun. Baka mamaya may totoo mangyari ni Papa.
na sinabi na ganito, papaluin. Pag papaluin ka, hindi si mismo yung tatay mo ang magpapalo, kundi Ang bigyan ka ng Panginoon ay kung halimbawa paluin ka talaga, hindi mangyari na paluin ka ng Panginoon, delikado. So, sinunod ni Moises sa kanyang ginan, pumili siya ng Israelita na lalaki kaya na ang pinuno. Ginawa niya sila mga opisyal at grupong binubuo ng 1,000, 150. Oh. Naglingkod sila bilang palagiang hukom ng mga tao. Sila nagpasya sa mga simpleng kaso, pero kapag mabigat, dinala dito kay Moses. Yun. Yun na yun. Tapos, shalom na. Sabi ng ni Moses sa kanyang binan, shalom, shalom. Alis na ako. Kaya mga kapatid, ang sinasabi ko, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And lahat ng bagay kailangan mo. Na. Lahat ng bagay. Pero unahin mo muna. Ang Diyos. Sabi ko nga, ang sinasabi ko, kung anong mayroon ka, ibigay mo sa Panginoon. Talent mo. O kung anong alam mo, pagkakanta o pagtugtog, ibigay mo sa Panginoon. Amen. Paano naman kami? Walang nakakapagod eh. Pagod na pagod kami dyan. Wala, hanggang ngayon wala kaming blessing dyan. Anong wala? Sabi ng Panginoon, Hallelujah Bank yan. Sa Hallelujah Bank kung bibigay sa inyo. Sa atin, Gcash lang eh. Pero sa kanya, Hallelujah Bank. Diretso, pag withdraw mo sa ATM, ay kagad eh, naglagatak yung pera sa ATM eh. Ay, walang ATM. Yun. Yun ang kaharian ng Diyos. Iba na yun siguro, hindi natin alam. Kasi inaapakan mo ginto eh. Yung ibibigay yung Panginoon. Kaya mga kapatid, malaki ang bahagi mo sa kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya, ibigay ko na ang pagkataon sa ating Sir Pres. Salamat pagkataon. Patalas na, parang Para sa tatay. At ano naman yung parang seed na continuous to grow. Kaya maraming salamat po mula from the heart kay Tatay Ruel sa kanyang for standing up today at for standing up for this Torah portion. Salamat Panginoon kay Tatay Ruel at isa siya sa mga sumusuporta sa gawain, particularly sa aking gawain ngayon at kinausap ko pa siya within the week para lang pagbigyan niya ako at God didn't disappoint me naman po at siya ay nagpunta rito ngayon at mukhang tumatalas ika nga nagiging malaki ng boses. malaki ng boses tsaka nag-a-align siya doon sa tamang sa mga ideya, ng konsepto. Sa palagay ko naman po, may I stand up lang at gusto kong sa isang klase kasi minsan meron tayong mga questions na philosophical or mga questions na gustong the students, you will ask the students para malaman mo kung ano yung natutunan nila doon sa selection na yun, doon sa lesson. Kaya meron ako mga tanong din po dito kung okay lang pa sa inyo. Ayan po. Mula sa ating binasa sa Exodus 18, sa mga tuwid, dapat ba natin igalang ang mga mas nakakatanda? Amen. At sa Torah community at sa Torah teaching, basic na po yun. Dapat igalang mga nakakatanda. Regardless kung ikaw si Moses at siya si Jethro. Ngayon, pwede rin naman na baka hindi mag-repent si Jethro at pero kailangan mo pa rin igalang kasi father-in-law mo siya eh. By default, kailangan mo igalang. Hindi pwedeng hindi. Huwag ka lang sasamba doon sa mga Diyos-Diyosan niya, syempre. Pero, ang kagandahan nun,
nung pumunta siya kay Moises, nalaman niya yung nangyari nga na katakilaan ng Diyos. Mula sa Egypto hanggang sa, nagdadala sila somewhere na sa wilderness na po ito, bago yung Mount Sinai. Mukhang tinanggap ni Jethro ang Panginoon. At sinabi niya, ang Panginoon ni Moises ang pinaka makapangyarihan sa lahat ng Diyos. Amen. Dapat ba natin igalang ang mas nakakatanda sa atin, lalo na kung makadiyos naman ang kanyang kaisipan? Of course, all the more better. Amen. Di ba ba, no? May karunungan din ba sa karanasan, sa experience? Yes. Kasi ang mga kabataan, may konting karanasan. Ang mga matatanda na, maraming karanasan. Ako, may karanasan din. Mas maraming karanasan si tatay, kaya pagdating sa farming, kukonsulta ako kay tatay. Halimbawa, pagdating sa mga bagay na ganyan. Kasi ako, wala akong masyadong karanasan dyan. Kailangan nating padubuin yung yung malunggay sa backyard. Tapos ganun yung soil. Paano mo gagawin? Paano mo patutubuin? Yung bang dumi ng manok, pwedeng gamitin yan na parang natural fertilizer ng mga pinya. Aba, napatuloy ni tatay yung kanyang pinya. Gamit ang ng manok. Diba? Yun, hindi ko pa alam yun noon. May natutunan ako. So, fruitful yun. It's always fruitful and it gives you wisdom na makinig sa mga nakakatanda. Kahit na sabihin mo mataas sa pinag-aralan mo or mas may kakayanan ka financially, dapat pa rin mo natin igalang ang mga mas nakakatanda. Amen. Tama ba na igalang ni Moises si Jethro? Yes. At, ano lang po yan. Yung mga ibang bagay na ganito ay rhetorical na lang. Meron ng answer. Dapat din bang igalang si Moises? Mabuti ba si Moises bilang isang leader? Siya ay tinalaga niya ng Diyos. Siyempre, dapat igalang siya ng mga tao bilang yung leader. Of course, yung pinaka-importanting tanong ko dito, ang question ko, biblical ba yung, naka-align ba sa turo talaga ng Biblia yung delegation of authority? Kasi yun yung isang feature ng kingdom na gusto natin i-highlight ngayon. Ang delegasyon ng otoridad ay part ng organisasyon ng ating kaharian. At kung hindi nyo na itatanong ko siguro, baka ganito rin ang maging setup pag si Yeshua nasa millennial kingdom. Kahit yung co-regency nila, depende kung anong punto de vista ninyo. Kung si David ba, kahit si David, ganyan pa rin ang gagawin niya. Kasi isang tao lang si David, isang tao lang din si ang Panginoong Yeshua, talagang nagde-delegate siya ng authority. Yung pangaral dito ay talagang may mga anointed na mga katulad ni Rabbi na magtuturo sa atin. Biblical ba ang delegasyon? Yes. At biblical din ba ang pagpili ng mga magiging leader sa bawat grupo? It's biblical. Nakita naman natin po doon. Siyempre, ang isa pang next na mas importanteng tanong ay ano ang kwalifikasyon ng isang judge o leader sa kaharian. Binasa ko ni tatay kanina yun at napaka-importante yung naka-yellow dito. May kakayahan, ibig sabihin, may hindi lang yung back ng experience. So tama po yung sinasabi ng mga Lirio family minsan, nagtatanong sila, lagi lang bang dahil sa age yun? Hindi lang sa edad. Although may advantage yung edad dahil meron kang deposit ng kaalaman sa yung isip. At may experience ka. May kakayahan, ibig sabihin may skills ka, pwedeng technical skills doon sa bagay na yun na iyong ginagawa, kung saan ka eksperto, kung saan ka master. Pero meron ka ring moral foundation. Siyempre, ang ethics o moral foundation ng isang tao sa kaharian ay ang commandments ng Panginoon. So, may alam kang moral, So, alam mo yung moral, yung pundasyon mo, yung moral teachings ni Yeshua, master mo yun. May mga teachings din sa Torah na hindi lang naman sa moral yun, no? Pero all of those are commandments. Hindi tayo naglalagay doon ng mga distinctions kung moral ba o hindi, na para bang kung moral susundin ng Kristiyano at yung mga ritual hindi na susundin ng Kristiyano. Wala tayong ganung teaching. Madaling sabi, siguro yung chokma, at makikita natin yung chokma o wisdom mamaya po sa Hebrew,
maaaring this will refer to technical skill, but not limited to technical skill, meron kang moral foundation din. Yun. At dahil doon may takot ka sa Diyos, ikaw din ay Torah keeper, magkakatiwalaan, at higit sa lahat, hindi tumatanggap ng suhol na naparabang ang Pilipino ba, kapatid, ay sadyang ganyan. Hindi naman siguro part ng ontological framework ng isang Pilipino yung pagtanggap ng suhol. Marami lang talagang ganyan sa gobyerno natin. Bakit naging ganun? Partly our fault. Di natin tinuruan ng Biblia at patumpik-tumpik yung pagturo minsan. Hindi lang naman our fault. Part of our fault as a nation to not teach our children well, to not teach our leaders well, to not pray for leaders, to not even pray for godly leaders yung mag-lead sa gobyerno. Sino ang ilalagay natin dyan? Yung sikat, yung artista, at yung hindi natin alam. Kung sino yung magbibigay sa atin ng ayuda siguro. And there's something wrong already with that kasi ang leader, ang totoong leader, yan ang kanyang katangian o karakteristik. Hindi ko alam kung kasama ako doon, siguro pwede kong sabihin na natututo na rin naman ako na may takot ako sa Diyos. Pinagkakatiwalaan naman ako pati ng asawa ko. At hindi ako tumatanggap ng suhol. Kahit itanong niyo pa sa mga co-teacher ko sa ang ano na lang doon is may kakayahan pa talaga ako. Meron. May experience ako konti. Both sa research, teaching, and research publication, at konti sa music. Pero kung konti pa lang yun, gusto kong matuto pa. At kung sabay-sabay na tayo nag-uusap-usap, ay matututo tayong lahat. Sana. And yung Strong's definition, ganun po ba, katulad ng sinasabi namin dati po, sa research sa Bible, which natutunan ko sa aming Midrash every Wednesday, pwede mong tignan yung unang paggamit ng salitang wisdom, halimbawa dito, nagkataon, kung KJV yung gamit mo, yung unang Strong's definition dyan, yung first mention niya nasa Exodus 28:3, and thou shalt speak unto that are wise-hearted, whom I have filled with the spirit of wisdom. Notice that it's called wise-hearted also, yung leader. And wisdom is, if you click on that, it's 2451. Hokmah, or wisdom in good sense, skillful, may skill, may technical, merong master sa kanyang craft, pero meron din good sense. Meron ding moral understanding, ascendancy. Ika nga. Kaya nga siya ang nagtuturo kasi alam niya yun. Ito ay makikita sa ilang mga biblical na mga karakter katulad ni Joseph, ni David, yung naunang version ni Solomon bago siya naging idolatry, at syempre ng ating Panginoong Yeshua. Sila ay may mga wisdom. Okay? Part ng wisdom ni Joseph yung na-resist niya yung asawa ni Potiphar. Hindi ko gagawin to, takot ako sa ating Panginoon. Amen. Yun yung mga tao na hindi masusuhulan. Ganun. Yung ganung karakter. So, gusto mo maging leader, maging Joseph ka muna. Yun. Amen. Okay. May kultura na naisip palagaan ng pagkaharian. Ito yung gustong bigyan din ni Rabbi sa kanyang mga teachings ng at ayun din yung tinuturo niya ngayon. Ito na yung naging trend natin ngayon sa ating pagtuturo. Ano ba yung iniiwasan natin? Kasi may mga denominational na simbahan na sadyang ang kanilang pagtuturo na hindi na niya mahiwalay sa secular na mindset minsan eh. At yung secular, most of the time, naka-anchor yan sa mga bagay na hindi ko naman sinasabing lahat ng Western na mga pananaw ay laging commercialized. Pero parang totoo na kahit yung gospel teaching at evangelism ng Western theology ay sadyang komersyalismo ang kanyang unang yung driving force niya. Kumbaga, mga kaisipan, mga turo, teolohiya, musika, o kaisipan o kaugalian na foreign sa kaharian ng Diyos, ay talagang taliwas sa kaharian ng Diyos. Maaari na ganun nga talaga. So, iwasan natin yung pansamantala. Hindi ko naman sinasabing, don't listen anymore to the American preachers. That's not what I'm saying.
What I'm saying is you have to be picky now. Kasi nag-establish ka ng sarili mong identidad bilang Israel. Amen. Bilang part ng kaharian ni Yeshua. So you should represent. Anything that is against the, yung mindset ng kaharian na yun, you should be careful about. You should be able to draw the line and distinguish. Kaya nga tayo namimili. Pati yung music natin, pipiliin na natin yun. Amen. Meron pong yun, may sense yun, hindi yun nonsense. Yung So, sa ating sariling kahal-panambahan, sino ang eksperto sa pagtuturo ng Torah? Siyempre, si Rabbi ay si Pastor Alvin. Kami ni tatay natututo pa lang, nagsisimula pa lang. Sigurado ako, kung bigyan nyo ng time, kayo din maging expert. Amen. Actually, you're commanded to be masters and experts here. At command din magturo. Pag di ka nagturo, para ka rin hindi masyadong obey. Pero at least maturuan mo yung community mo o yung family mo. Amen. Or your friends, your peers. Amen. Imbis na sa kababaihan, if you chat on Messenger all the time, may rason kung bakit ka nanonood ng mga telenovela, bakit wala kang time na ituro yung mga bagay na to sa kachat mo. Halimbawa. So yung mga ganong bagay po, and every little detail and thing, pwede nating pasukan yun ng kultura ng kingdom. And every little thing that we do, kaya nga punong-puno ng Torah culture, Messianic culture yung aking, yung isa lang naman na kasi academics and philosophy, tapos yung isang YouTube channel ko, puro mga Hebrew teaching and music. May nag-subscribe naman, 4 sila, na estudyante ko. Maraming salamat, Panginoon. At last, may nakapansin din na sinapunto. Darating na yan. So, sino ang nakakaalam ng metodo sa kahusayan ng pagtuturo? Yung mga teacher po natin dito, lalo na yung high school tsaka kasi pag sa college, syllabus lang sa bahala na kayo. I just profess what I know kasi I'm a professor, I just profess what I know. So, bahala kayo. If you understand and you understand my research and your research is line and etc. Pero yung methods of teaching, kung paano patahimikin yung mga bata at paano maging magturo na may karisma sa mga bata ay mga expert niyan ay mga high school at elementary mga teacher. So, kung minsan, naging disipulo mo sa isang klase ng 50 ay 4 lang. Okay lang yun, sadyang ganyan. Sino ang maalam sa mga makinarya? Siyempre, mga inhinyero natin, tsaka mga may technical, si Kuya Dencio siguro will represent yung isa sa mga leaders na yun. Sino ang may karanasan sa mga bagay na tulad ng pagluluto at paggawa ng preparasyon ng mga events kapag may events dito, ng mga feast? Siyempre, si Sister Florence is the leader sa mga bagay na yun. Sa music, sino dito ang graduate ng music school? Kasi hindi po ako nag-conservatory Puro pabanda-banda lang ako. So, pero may rason kung bakit siguro sabi nila ay ilagay kita dyan sa sabi ng Panginoon kasi ikaw parang director ka ng bata dahil ikaw naman yung experience with everything. Even konting skill, naintindihan ko yung ibang mga musical forms, kahit hindi tayo formally nag-aaral ng musika. Nakakapag-record tayo ng mga kanta. Hindi ko inaangat yung sarili ko masyado dahil baka sabihin nyo na naman ay yan na naman, si Sir, puro ka ikaw na, parang ganun. Hindi po, sinasabi ko lang na hintayin nyo hanggang maging leader din kayo. Amen. Tayo ba, mga leader, yung mga leader ba natin dito ay qualified ba kami dyan sa mga karakteristik na yan? May kakayahan, may takot sa Diyos, makatiwalaan, hindi tumatanggap ng suhol. Okay lang, kahit questionin niyo pa ako dun sa kakayahan. Pero siguro naman, natutulong na ako dyan sa ibang mga bagay. What are my qualifications? I don't know. It's up to you really. I can send you a picture of my transcript of records. Mamaya. If there are any doubts. Kailangan ba may charisma at persuasive ang isang leader? Somehow, yes. In what sense? Mahilig mag-joke? Pagdating sa... Yes, part siguro yun. Na pagtuturo. Kasi ako, mahilig din ako dyan. Pero iba yung joke ko Ang leader ba ay madaling mabilog ang isip, man pleaser? Yun yung bawal ko. Naku po.
Number 1, sip-sip. Nakalagay sa Deuteronomy yan. Mamaya, basahin ko baka di kayo maniniwala Pagka ganun, sip-sip. O mas mahalaga ang hokma. Ang Yes. pagiging mapagpakumbaba. Kasama yun. Tama. Karanasan. Reputasyon. Reputasyon, hindi ka naman tagapungsuhol. Napagkatiwalaan ka. Amen. Siguro naman, sa sargal ng pagsasama namin ni Rabbi, na Sister Florence, na Pastor Alvin, alam na nila yung karakter ko din. Yung karakter ng asawa ko. Ako, siguro. Yung iba na hindi pa ako kilala, syempre hindi nila alam yung karanasan at reputasyon sa akin. At para sa kanila, hindi talaga ako humble yung gano'n kasi parang ikaw na lang lahat, sir. Parang gano'n. Yan nga kung minsan, nandito ako, pero try nyo rin kasi umupo dito. Kasi kung minsan may mabibitawan ka talagang salita, alam ko naman na you cannot please everybody. That's right. Maybe if you're a teacher, you cannot please everyone. That's right. Pero tinatry ko yung best ko po na hanggang sabihin sa akin ni Rabbi na kailangan ka dito. Gagawin natin para sa Panginoon. This is not for anybody. This is not to please the crowd or the ears, to tickle your ears or anything. Kaya ginagawa ko yung best ko dito all the time na yung alam kong pinaka-excellent work na ginagawa ko at sana matuto rin yung mga bata sa mga bagay na yun. Dahil gusto kong i-please ang Panginoon. Amen. Hindi tao yung piniplease natin. Amen. Ano naman ang basehan natin minsan ng hindi pagsang-ayon kung minsan sa ating mga leader na hindi naman palagi nangyayari. Kung minsan lang naman, no? I get that most of the time. Siguro ako na yung isang reputasyon ko dito ay you're one of the more na hindi kami sang-ayon sa mga sinasabi mo, brother, dahil bata ka pa, yun siguro. Hindi ko lang alam So, sometimes question ko kung ako ba ay qualified talaga. Bilang siguro, I have the skill, but do I really have the understanding? Do you have a little bit of that charisma factor of becoming a good man? Hindi yata kailangan yung charisma factor na yun. Ang commandment lang naman ng Panginoon doon is mag-humble ka lang and it will follow. People will be drawn to you because of your humility. Pero yun kasi, hindi ka artista. So, ibig sabihin, hindi mo makukuha yung attention ng mga tao agad-agad. Kapag ka ganun, you take the other route, no? That's right. Kasi, sorry hindi ka pogi parang ganun. Joke lang, no? Yeah, konti lang, parang ganun. Pero, hindi talaga, hindi ka artista sabihin. Hindi kasi cut. So, pwede ang basehan niyan ng hindi pagsang-ayon dahil you lack understanding. That's one. It's possible, really. You lack understanding. Yes. Hindi ka naniniwala sa leader mo. Naghahanap ka ng isang leader na who will agree with everything according to your own expectations. Kung minsan, shallow yung expectations na yun. Hindi lang siya mag-agree. So you don't arrive at any agreement. Pero yun nga po yung question ko doon. Kung alam mo na yung leader mo ay may mga ganong katangian, katulad nung kanina, may ganong katangian. Halimbawa lang, no? Hindi siguro ako yun. May karanasan, may kakayahan, may takot sa Diyos, may pagkakatiwalaan, hindi nasusuhulan. Kung minsan, ang isang ugali natin is, kapag nagsalita, yung isang leader, may qualification yung leader na yun, nagsalita, hindi mo pa rin pakikinggan. Anong ibig sabihin? Minsan ego lang yan, or attitude problem. That's right. Ang tawag doon is, like an attitude problem that will say na, para akong naiinsulto pag pinangangaralan ako, maski alam kong tama yung sinasabi ng leader ko, pag sinagsabihan niya ako na insulto ako. Kaya sinasabi. That's right. Dapat ako na lang ikaw Palit kaya tayo. Parang ganun. Pero kaya mo ba? So come here. Come here in front. And that mic is open. You can come forward. And anybody wants to take a question or argue, that microphone, my friends, is open. And you can argue all you want. Diba? Kaya lang, we only have limited time. Come and argue with me. Let's argue this out. And you will become white as snow. Sabi niya, Amen. let's argue this out. If you think that you know better than your leaders, then come, argue this out. Yeah.
Diba? Let's argue. Ang argue na hindi tayo mag-aaway, ha? Ang argument is yung Aristotelian argument. Yung professional debate. I-debate nyo kung ano yung pagkakamali namin. Prove me wrong. Try to prove me wrong. If you cannot prove me wrong, then keep silent, my friend. Because probably your leader knows better than you. Yun yun. Do you know better? Yun nga yun. In some area. Okay. Okay. In some In area. some areas. Okay, so kaya nga nandiyan yung microphone eh. Ganun talaga. Ganun talaga eh. Talaga. Yeah. Sa music, my friends, would you not? Hindi ko naman alam lahat yan. No? Sa Torah, syempre, lagi tayo makikinig sa Torah. Pero may mga house rules kasi siya eh, na tuwing Shabbat, ito lang yung pwede natin gawin tuwing Shabbat. Ito, di ka pwedeng mamili ng pandesal, tapos ihahain sa ano natin, hindi pwede yun. May mga bagay na iiwasan na natin tuwing Shabbat. Kasi nagla-level up nga po tayo. Amen. So, biblical ba ang paglagay ng punong leader at iba pang mga leader sa iba't ibang larangan? It's very, very biblical, I'm telling you. So, kahit hindi naman originally Israelite si Jethro, dapat pa rin makinig si Moises sa kanya. Hindi lang dahil mas nakakantanda siya, kundi maganda yung advice niya at pasok sa kingdom. Ang kanyang advice. May protocol sa kaharian, mga kapatid. Yes. So, yung tanong ni Pastor Alvin from last time, do you want to be in or out? Ayaw mo sa protocol natin dito? Pues, do you want to be out or in? Yun eh. Ikaw, kapatid, ang may kakayahang magdesisyon niyan, hindi magulang mo, hindi si pastor, hindi rin ako, hindi rin barkada mo, ikaw yung pipili. In ka ba sa kultura natin or out? Are you happy with our culture here or not? If you're not happy, it's like a relationship when you say, the two partners are saying, I cannot be with you anymore because it's not fun being with you anymore. But I stay behind because we have children, something like that. But that's not even enough reason for you to stay. Diba? In other words, are you in or out? Are you enjoying this? Are you happy? Do you do this because you have the heart to do this? Or you do this for other reasons? So that makilala ka, become famous, and you become, so it's really up to you, really. Pero may protocol yun eh. Hanggat hindi pa ikaw yung namumuno, ay kailangan mag-ano mo tayo sa namumuno. Tignan natin yung justification kung ba't niya ginagawa yung mga ganong mga payo. Ba't niya sinasabi? Ba't niya tayo pinapayuhan ng ganito, ganyan ang gawin? Unless pwede ka pumunta dito sa harap at questionin si Rabbi dito. Mali yung turo mo, pastor. Pwede bang ano yung gano'n? Pwede naman. Prove it. Pwede. Oo, pwede. But if you cannot prove it, Silent. you're of one, you cannot speak, one should pass over in silence. Organization. Our God is a God of order. Yes. Part of that order is the protocol and the hierarchy in the kingdom. Leadership, delegation of authority. Yeah. That's the kingdom, my friends. Part of it is organized. Now, we're not organized yet because we're a relatively small community in the Christian Messianic world, the Messianic Hebrew Roots movement. It's a very small portion of the world, not even 1%. Yeah. We are not yet as organized as the SDA. Pero at least yung SDA, alam na nila na yung worship leader mag-submit sa pastor. Kunti lang naman yun, kunti lang adjustment, di ba? Kunti lang yun. Alam nila yung mga protocol. Baka kailangan nating matuto na sa mga protocol na yun kasi si Moises nga, natuto. Leaders appointed, yung tiniskas ni Tatay Roel kanina, inulit lang naman sa Deuteronomy. Pero there's something in here that I want to highlight. Because I cannot bear everything alone, so I have to listen to all your voices. No. I'll delegate some authority so that yung isang captain siya ng isang tribe. Pwede siya captain siya ng isang 1,000 people. Some will become captain of 100 people, some only over 50 people, and captains over 10. So para I recall sometimes yung parable of the talents dito. No, That's right.
If you invest your time to 10 talents and you produce 10 more, then I will give you that many cities to rule. Tama. Ganyan. But having rulership has some basic qualifications. Wisdom, fear of God, trustworthiness, and yung hindi ka masusuhulan. Mm. So I charge you as take note, judges. So, sino magsasabi sa inyo dito na hindi ka pwedeng mag-judge? Doon sa fundamental rational capacity pa lang ng tao, you're already a judge. Dalawang uri yun eh. Yung judgment is connected to reasoning, to the, when Pwedeng Um, critique. If you're not a you create judge. propositions and you judge by putting two concepts together, and then you create reasoning. And without judgment, you cannot arrive at any reasoning at all. You cannot even type that, for instance. Well, set aside your technical, logical terms, no? Let's talk about judgment as in you're able to judge between what is right or wrong, what is good or bad for the people. You should be able to, ano yung standard natin? The commandments of God. The Lord Himself. So, hindi lang po yung dahil mas nakakatanda ka, mas nakakatanda ka nga, kaya expected din na mas alam mo yung law, yung batas, kaysa sa karamihan. Alright. So at that, say that he deposits between you and brethren, judge righteously. Hindi naman ibig sabihin na hindi mo na pakikinggan ang maliliit na boses ng masang Pilipino, halimbawa. No, you shall not respect persons, though. You shall hear both small as well as great. Kaya nga, every time we have a meeting here, whether it's with old people or younger people, you have the microphone. Ayaw nyo ba yung house rule ni Rabbi ngayon? The microphone is yours. You can address that kung meron kayong problem with the current ngayon, yung pamamalakad ngayon. Di naman namin pinag-aarihan yung buhay nyo, di ba? We're only following the commandments here. Kasi I think Rabbi knows what is best. Di ba? Kung ako yung nilagay yung leader sa larangan ng ganyan, baka na dahil alam ko yung best para sa inyo. Di ba? It's not all the time, yes. Di ba? But in many matters, the reason prevails, di ba? Okay. You shall not be partial in judgment, you shall hear the small and great, but you should not be intimidated by anyone. That's right. Yun ang importante Diba? dito. Yung, halimbawa, nagsasalita ka, ikaw yung leader, wag mong i-allow na yung seat mo dito, yung authority mo, ay, yung member, ay, all of a sudden, grab niya yung ano mo, tapos di ka na makapagsalita. Yung ganun. Hindi po pwede. Hindi pa naman ikaw leader, so makinig ka muna sa leader. And then later on, you can say you're passing judgment that is unfair, that is not justified. I-prove mo na hindi siya justified. I-prove mo. Pwede yun eh. Okay? Yeah. If the case is too hard, then bring it to Moses, Moses, yeah. and he will bring it to the Lord. But if it's just a case of Minors. sorry di ako fans masyado ng Edlapis, and puro domestic concerns yung usapan. Domestic concerns, dito yung kingdom is so, ang lawak-lawak, and then you're locked into domestic concerns all the time. Every day na lang sa sermon mo, puro domestic concern, napakain mo na ba yung mga aso, yung mga ganyan. Ever sino sa inyong dalawa magpapakain sa aso, mag-aaway pa kayong mag-asawa kung sinong magpapakain, yung anak, napunasan mo na ba yung table, yung mga ganyan. Tama. Hindi mo mautusan, hindi nag-ihib ng tubig, nasa farm kayo, hindi mo pinakain yung mga manok. Ganyan pa rin ba? Si Moses pa, kailangan mo ba si Moses sa mga bagay na yun? Moses! Hindi nyo kailangan si Moses sa mga bagay na yun. Kayo na mag-usap. You decide, mag-ground kayo. Amen! Para hindi lang ako-concentrate. Don't spread yourself too thin on one thing. Yeah. Diba? Kasi pag Sabado, alam na ng asawa ko na ginagawa ko na to. Kailangan naman, ako pa magpakain sa mga aso niya. Saka yung isang katutak na pusa niya sa bahay, di ba? Ako na to eh. Mas mahirap itong ginagawa ko kasi yung pagpapakain ng... Okay na naman, I appreciate it. Tapos meron akong sopas na kakainin mamaya, di ba?
Yun yung advantages ng marriage eh. Pagdating doon, di na niya ako pinupquestion lang ako sa ibang bagay. Pero yung mga basic na domestic na gano'n, kailangan niyo ba si Moses doon? Eh, ulit lang yun, di ba? Di na kayo nag-usap. Yun. Lack of communication na. Ano na eh, kaya ko gumamit ito, cloud system. Siyempre, hindi na ito mamaya yan kasi ako gumamit. Diba? Kailangan ba ako utusan? Pangaralan na, Sir, ikaw na magligpit, ikaw naman gumamit eh. Yun, kawalan ba sa pagkatao ko bilang teacher, bilang professor, na ako magliligpit ng gamit mamaya? At ako pa nga nag-spray, alam niyo yan. Sana, nagpa-pray ako na magkaroon tayo ng official na dito. Na yung Isang taon. sound engineer talaga. Kasi pati ako, dala ko yung ako pa yung alam niyo pag yung potentiometer niya nagka-crackle na, di natutunog yan eh. Tama. So kailangan mo ng contact cleaner yung pang-electric. Ako pa nagdala to, spray ko eh. See, is that my job? Not really, but I know that. I could probably ask somebody to do it, pero I don't want to spend too much. So, kung dahil walang gagawa, ako na lang. Ako na lang muna. And then, maybe somebody can learn by my good example later. Yeah. Pero yun nga ilan sa inyo dito nakakakita ng mga good example. Hallelujah. Come on, preach. These are probably Yeah. that time, natututo siya by our example, kaya he's becoming a better teacher now. Amen. Mamaya-maya lang, kukunin na niya yung microphone. Ako na sir, kaya ko na. Amen. Kulang yung pwede. Oh, kita niyo? Hindi lang si tatay, kaya din. Lahat tayo dito. Kulang na yung 20. Including the men, they're growing up. Diba? Hallelujah. And for once, grow up, ika nga, no? Little things we can just talk about, and then the greater things we talk about. Because the Yeah. great minds talk about great ideas. No? Tama. Mediocre minds talk about other people all the time and their private lives. But the greater minds, they talk about great ideas about the kingdom. So, pati doon po sa mga Levites, the sons of Merari, and may genealogy yan eh. Si Levi, meron siyang 3 sons, Merari, Kohat, and Gershon. Ang dami rin niyang mga apo dito. Si Aaron and Moshe ay mga anak ni Amram. Eleazar being the son of Aaron dito. Meron din silang organisasyon, part din yan eh. So, makita niyo yung hierarchy nun, yung parang organizational structure rather, no? Kasi merong specific na trabaho yung sons of Kohat na hindi trabaho ni Merari. Halimbawa, no? At ni Gershon. The sons of Kohat are put in charge of something very specific. Yung ark dyan, halimbawa. So, pinipray nyo ba na hindi kayo Levite? Ba? Delikado nga lang. Medyo, sacred yung gagawin ninyo. Kasi kayo yung Pero make sure that kung Levite kayo sa Millennial Kingdom, make sure that you follow the instructions well. Yes, amen. Make sure, don't miss any detail. Kasi detalyado yan eh. Pwede baka makuryente, matabunan kayo ng art, katulad nung kayo, anong pangalan nun? Hindi pala sons ni Aaron yun. Yung Si Korah. pag-usap natin one time. Uza yata, no? Si Uza was, I guess dahil hindi nga niya sinunod yung instruction, sinabi ng Panginoon, ilagay niyo sa shoulder ninyo at itravel niyo. Tama. Ba't yung nilagay sa, sa karawahe na may animal na Oo, tama. Nakatumba muna yung ox yata yun. Natumba muna yun, tapos nung hinawakan niya, hindi siya na yung natabunan ng heart. Oo. Tama. Kasi nga, di nakikinig yung instruction. Tama. Simple instruction, you cannot even. Doon ako kasi. Bakit nandun ka? Ba't ka nandun ka kung di ka marunong makinig sa instruction? So the sons of Kohat are put in charge of these things, putting goatskin, blue cloth, the tabernacle materials, lampstand, 3 vessels, and other things. Merong isang, sino ba si Eleazar? Eleazar is Kohatite din siya kasi kasama siya doon sa sons ni Kohat. Responsible siya for the oil, for the light, for the fragrance, for the incense. So, pwede siyang maging high priest balang araw siguro. Yeah.
At siya yung papasok doon sa yung Holy of Holies. Opo, and siya yung babantay din na kung sisilaban niya yung tinalaga niyang tao doon na hindi na nagtutulog-tulugan sa gabi. Yeah. At hindi niya inilawan yung menora at yung kuan, yung Susunugin. altar. Susunugin niya kasi you're not doing your job. Yeah. Brother, you're going home naked and defenseless. Look at how many Kohanim are needed for the temple alone. And guess what? Kung magkakaroon ulit ng temple sa Millennial Kingdom na 100 times even bigger than the Solomon's temple or kay King ay 2,000, more than 3,000, 7,000, you'll have even more needed. Yun nga lang, sa panahon ngayon, all the Levites would be, kasi may transfer of authority from the Levitical class, but the Levites will still be there, no? But they will submit to the order of Melchizedek. Yes. A new boss. The harvest is plenty and the workers are few. Where are the tabernacle workers today? Para ika nga po, hindi lang naman sa, dahil sa tabernacle, no? Larawan din yan, so in general, where are the workers today? Kasi if the whole earth is your, like, a tabernacle of God is in Jerusalem, parang ganun. The whole earth is your, your green, kumbaga, that's your battlefield. We need you in each and every, we need you to raise your flags, diba? And fight the battle of God, fight the good fight, and raise the kingdom. Diba, no? But where are the workers? We are few. Very few also are the ones with better understanding on these things. Kaya nga po, I'm just doing my best doon sa kaunting natin. No? Ano pa yung isang role ng mga Kohanim? May authority sila to declare and pronounce clean yung mga nagkaroon ng tsaraat and then pag mahilom na, sinasabi nila. Pwede rin sa kanila idaan yung solution. Kung if that Kohathite or that Kohanim happens to be that chosen prophet with anointed one, then he can probably say, you will be healed if you do this. Go and immerse yourself in the river 7 times. And, anyway, part lang naman yun. Hence, this too is like a disobedience. Isang uri na disobedience yun. It is forbidden and un-Torah-like attitude to continue with endless murmuring and to accommodate hatred and resentment. Yung alam niyo yung resentment, yung parang long-standing na hatred na bigla na nasasabog na ganun. Dangerous yun. At yung puso ko, hindi lang yun. Yung baka magawa ka ng hindi maganda sa kapwa mo. Tama. It's better that you discuss things open with you. It's better than kasi nga, baka mangyari nga ito in your heart. Especially hatred against your leaders and judges. Thou shalt not hate your parents, your teachers, people in the community, especially if they're God-fearing. But if they're not God-fearing, you can always ask for an audience and sir, ganito kasi, may problem dito. Diba? That's part of honoring them. If you cannot respect that, sabi ko sa mga estudyante ko, if you cannot respect si President Duterte pa dati, pag hindi nyo kaya respetuhin si President Duterte, at least respetuhin nyo yung office of the President. Kasi kahit pa paano may authority yan at hinalal siya ng mga tao. Anyway, bakit nandito si Stephen Burdick? Pinag-usapan namin kanina. Siya kasi yung nag-suggest nito God broke the law for love. Yun na nga yun hindi naman dahil Really? hindi lang yung church, pati yung worship ministry niya kasi. So the problem is, there's too many leaders talaga na highly influential, pero ganyan yung tinuturo. Magkaiba yan doon sa culture natin. Sa Amen. Dito, yung mga leader mo, hindi sila kasing charisma, matakaw sa atensyon.
katulad niyan. Yeah. Pero yan yung mga Western mga leaders. Monthly, so yun. So bahala kayo. Ngayon, kung unhappy kayo sa culture dito, dahil hindi ito pasikatang culture, dito sa atin, ito pasikatang culture. Siguro sa kanila, hindi ko na alam ha, I'm not accusing anybody of anything. Seems like it's like that there, no? God broke the law for love. Popularity What, kasi. What is popular Anong and tawag not doon? popular? what a mediocre response to the scriptural, Oo, tama. Sinabi niya yan in 2015. Hindi ko alam kung ano po, huwag masasaktan mga kapatid ha. Unhappy ka dito, ayaw mo ng culture natin, you're breaking up with the covenant of Yeshua. Do you want to break up with Yeshua now? It's up to you. But you know what? If you don't end up here, kung out ka ngayon, yan ang makakasalubong mo. So you better join up with those churches and create your own culture. Tama. Yan ang kultura. Bahala ka. You know, I never. Don't tell me we never warned you, right? Alam niyo yung contempt, yung ganyan. Nakakainis to, di ba? Yeah. Kahit na ikaw yung gagawa, yung kaibigan mo na gumagawa sa'yo niya, mainis ka pa rin. Kahit ikaw rin mismo, ginagawa mo rin yan sa parents mo. Yung contempt na ganyan, yung nakakainis eh. Sa totoo lang. That's called contempt. Yeah. How to avoid contempt and keep your relationships safe. This will really endanger relationships of any kind, including your covenant with God. Don't tell me you're doing that in front of Father God. Please don't do this. Especially when it's feast day time or Shabbat. Amen. Huwag pupunta dito tapos magkukontempt kay Lord. Bawal yun. Amen. It's the weapon of the weak. A defense against one's own despised and unwanted feelings. You're parang, you have certain feelings, hindi mo mailabas, so ilalabas mo na lang by contempt. Ang isa pang ayaw ko minsan, na naugali ng mga tao is, instead na, right now, may meeting tayo, binigyan kita ng microphone, you can address whatever you want. Yung ayaw mo, nag-usap sana tayo, na-resolve na sana within the meeting period. Hindi eh. Mamaya, pagkatapos ng meeting, kung kailan nakauwi na kayo, saka ka magre-reklamo, idadaan mo ngayon sa email or sa group chat or ano ba, hindi ganun yun. Come on, stop being contemptuous. Ano ito? Ang ganyan. You better talk to me why you still can, why you still have the opportunity. Example, kung ako si Rabbi, mas ma-appreciate niya kung kausapin mo na lang ako, diretso eh. Anong problem? Can we solve it? Is it still something that we can solve or something that it's so disagreeable that you want to be out na from our community? Kasi if you come here all the time but you're not happy, there must be a problem. Let's talk about it. Not in the group chat. Ano ba kayo? Hindi ba? Let's talk about it here. Kung hindi natin ma-resolve with the elders. Later on, no? Because you know what? Probably they know better. They know better. And probably the Torah has a solution. Okay? Kaya tulad nung ginawa ni Michelle kay David, anong ginawa niya? Di ba si David, nakita niya na ano pa nga natakot pa nga si David na ipasok kagad yung ark sa syudad. Kasi baka yung nangyari kay Uza, di ba? Nilagay niya muna sa isang lugar. Nakita niya na na-bless yung lugar kung saan nakapark yung ark na yun. Uy, nakapark yung ark. Na-bless yung lugar na yun. Pasok natin sa Tapos, nag-rejoice siya dahil mabibless yung kanyang community. Nag-rejoice siya. He wore something like a linen cloth. Tapos he danced like David danced, no? Nakita siya ng isang daughter ni Saul. And look, she despised contempt, despise, hatred, whatever you may want to. These are all almost synonymous and for different degrees of hatred. She hated David so much. Ano itong hari na to na
na ano, nagda-dance na ganyan. Akala mo kung sino yung ganyan, no? Na almost naked siya na nagda-dance. So, Oblation. Nag-oblation. kinestyon pa niya yung hari niya. Oh, so sana hindi tayo maging katulad ni Michal. At ama niya. Michal, the daughter of Saul, came to meet David and said, "How the king of Israel honored himself today." Sarcastic pa eh. Uncovering himself today before the eyes of his servants. Sa harapan ng mga kababaihan, nakakahiya kang punong hari ka, sabi niya kay David. Ano sabi ni David? It was before the Lord, my child, who chose me above your father and above all this house to appoint me of prince over Israel, the people of God. And I will celebrate before, whether you like it or not, I'm going to celebrate before the Lord. Amen. Nobody can stop my rejoicing. Never let anyone stop you from rejoicing if you have all the cause and justification to do so. Yeah. I will make myself yet more contemptible than this, and I will be abased in your eyes. But by the female servants of whom you have spoken, by them I shall be held in honor. And he did. Na-curse tuloy yung walang child, si Michelle. Delikado. So, wag na natin hintayin na mangyari pa yung kay Michelle at yung mas worse pa yung kay Absalom. Absalom hated his father. Yeah. Let's not go that way. Parehas matumayan. Eh, si Michelle parang king niya rin, ama rin niya kasi hari niya si David. Eh. Yeah, that's Eh, right. bakit di mo i-honor? Ba't ko question mo pa? Even if he dance naked there, what's it to you? The question, he's not even naked, he wore a linen. Eh ano ngayon? Diba? Yan yung paraan niya ng pag-rejoice sa Panginoon. Matagal na niyang ginagawa yan. At sabi ni Adonai, I will bless you because He's the alam ko yan. nearest to the heart of God. Oh. Alam ko kung ano yung nasa heart niya. So, huwag mong i-judge. At siya yung in-appoint kong king. So, yun nga. So,